Uli ang tawag sa debate na ginagamit ng tugma noong panahon ni Balagtas. Mula sa pangalang balagtas, balagtasan. Balagtasan. Upang bigyan po tayo ng halimbawa ng balagtasan, tawagin po natin ang mga mag-aaral ng ika-5, 6, 7, at 10. Sa lahat ng nangarito, guro namin, kamag-aral at magulang, sa lahat ng panauhin na dito ay nagbibisan, ako po si Maika, mapitabang nagpupugay. Ako naman po si Seth, kanyang kaagapay, sa balit ng takot ito, kapag kami Korean. Magkamukha, ngunit magkasulungan sa adhika. May kanya-kanya kalis, may kanya-kanyang saloobin. Dito po ay pinaksa sa amin pong balagtasan, napapanahong issue, K-12 pong pag-uusapan, grasya ba o disgrasya? Tanong ng sambayanan. Kaya upang hindi na tayo mamahal sa pananalip, binubuksan ko na ngayon ang tabing na nakapilit. Itong ating balagtasan at ito ng diwa't isip na masining na talusod at naginting niyong inip. Naririto ang dalawang sa tulay magtatanis, sila inyong salubungin, palakpakang walang patin. Magandang araw sa inyo. Good vibes! Dahil positibo ang tingin ko sa usaping ito, ang K-12 ay grasya para sa kalaman ninyo. Napapanahon, lumanisasyon ito. Maganda rin naman ang tingin ko sa araw na ito. Ngunit hindi ako sang-ayon sa sinasambit mo. Napapansin mo ba ang kalagayan namin dito? Baka mahabag ka, maingay mo, pati maggamit ng libro. Magulang ay hirap na nga, anak na papahinto. Dinagdagan mo ng taon, ay, ano na nga ba, tayo. Alam mo ba kung anong habag-habag? Ang edukasyon dito sa Pilipinas, sa examen ng mga bata, kung magbagsakan, ay Diyos ko, wagas. Kaya dito sa K-12, kamangmangan, magwawakas. Magwawakas na ano, hindi sa madali, napahaba pa. Nakatapos sana, kasi 40 na sila. Magkukolehiyo mong kapatid, napakulot nga, ayun, K-12 daw. Magpo-vocational aaralan nila. Hindi naman kailangan ng karagdagang taon. Ang kailangan naman, may ayos kung ano ang magulo. Pagbutihin, pag-igingin, yan ang desisyon. Aba kapatid, mukhang hindi ka nagbabasa. Alam mo bang pabor pa itong K-12 sa kapatid nating mga aba? Kasi edad 18, trabaho may mahan. Kailangan lang ng sertipiko, trabaho na agad, tanggap na sila. Basta't sila'y may pagsisikap at siyak na hala. Ngunit ang dapat na tahanapin ay hindi lang yung bukas, kung hindi yung ngayon. Dapat na nga sa magpapaan ng 10 taon, dinagdagan pa ng 2 taon, mga magulang mababaliwan ng pagulong-bulong. Para namang hindi nila alam na konting sakripisyo ay dulot ng malaking pagbabago. Bakit kailangan ng dagdag sakripisyo? Ang kailangan naman, may ayos kung ano ang magulo. Tingin ko, wala ang problema sa haba ng pinag-aralan, kung hindi, nasa laman. At tingin ko, ang paano na ang kung magbabago muli ang administratibo, itong sakit ng ulo. Kailan ba ito? Magpapatuloy pa? Ito na nga ang hirap sa ating mga Pilipino eh. Wika nga ni Balagtas, munting hilahil ay mamalaking dala. Ang gusto ng kagawaran ay mapanuto ang mga mag-aaral ng tayong mamamayan ay hindi mapaghulihan. Tayo na lang sa Pilipinas ang hindi pa K-12 ready. Kailan ba tayo susunod? Gusto ay laging hilong-talilong. Teka lang, halika nga dito, ako'y naguguluhan, marinig ang panig ng kaibigan mo. Ako naman, inakangha sa praktikalidad ng iyong kasama. Ngayon, napapaisip kung K-12 pa nga ay grasya. Ating tanungin nila ang sambayanan. O kaya naman ay yung nasa katungkulan. K-12, grasya